Kung naghahanap ka ng high-quality na podcast or video recording tool, malamang nag-iisip ka na kung Riverside nga ba ang right choice para sa'yo. Dito sa video na to, i-breakdown natin lahat ng kailangan mong malaman about Riverside. Mula sa features, pricing, at baka ito na yung platform na hinahanap mo. So ano nga ba ang Riverside? Basically, browser-based platform siya na designed para sa pag-record ng high-quality video at audio content remotely. Unlike Zoom or Google Meet, na mostly pang meeting. Riverside is built talaga for content creation. Whether nagre-record ka ng podcast, interviews, or YouTube videos, madami siyang perks. Like local recording, 4K video, at powerful AI tools na sobrang nagpapadali ng editing. Pero worth it ba siya? Tara, alamin natin. Key features. Bakit nag-i-stand out si Riverside? Local recording para sa maximum quality. Isa sa mga pinaka-astig na features ng Riverside ay yung local recording. Ibig sabihin, bawat participant naka-record yung audio at video directly sa device nila in full quality kahit mahina yung internet habang nagko-call. Ang layo nito sa platforms like Zoom or Google Meet na naka-rely lang sa cloud recording. Kaya minsan, bumabagsak yung quality dahil sa bandwidth issues. With Riverside, makuha mo lagi yung highest quality files. At saka lang sila ina-upload sa cloud pagtapos ng session. At kung hirap ang connection mo during the call, meron pang low data mode na dinidisable yung video signal sa pinapadala sa guest para makatipid sa bandwidth. Pero tuloy pa rin ang full quality video and audio recording separately. AI-powered features, transcription, magic clips, at iba pa. Grabe, next level din si Riverside pagdating sa editing at production dahil sa AI-powered tools niya. Meron siyang full AI transcript. After mong mag-record, automatic na ginagawa ng transcript yung session mo. Pwede mo pang i-edit yung video or podcast mo just by deleting or changing the transcript. Parang nag-e-edit ka lang ng doc, tapos susunod na yung video. Super game changer to para sa mga gustong makatipid ng time sa post-production. Magic clips. Yung AI ng Riverside, kaya niyang piliin yung best parts ng video mo at gawing short, shareable clips na perfect sa Instagram Reels, TikTok at YouTube Shorts. May kasama pang customizable captions para mas engaging at madali i-share sa social media. Show notes. Yung AI-generated show notes feature, tumutulong gumawa ng summaries ng podcast episodes mo. Nakatipid ka ng oras at naayos agad yung content creation process. Add intros and outros. Pwede kang mag-insert ng intros at outro clips diretso sa recording session. Hindi mo na kailangan ayusin pa sa post-production. Customization and layout. Si Riverside, flexible pagdating sa itsura ng final video mo. Pwede mong palitan yung layout ng guests mo sa recording. Pwede kang mag-switch between side-by-side, picture-in-picture, or full frame para sa individual speakers. Pwede ka ring mag-add ng overlays at backgrounds. Kaya pwede kang maglagay ng branded backgrounds, logos, or kahit live text overlays para mas mukhang professional at on-brand yung content mo. Equalize volume levels. Kung may speaker na mas malakas yung audio kaysa sa iba, pwede mong i-normalize yung audio levels para pantay-pantay ang tunog. Publish and export options. Pagtapos ka na mag-record at mag-edit, sobrang dali i-publish ng content sa Riverside. Kahit pag-export ka ng 4K video or high-quality audio, ikaw may control sa resolution at file format. Pwede mo pang i-export yung separate audio tracks ng bawat speaker para mas madali sa post-production. Publish directly to Spotify for podcasters. May seamless integration din si Riverside sa Spotify. Pwede mong i-upload diretso yung episode mo sa platform. Hassle-free. The difference in quality. Riverside versus Zoom. With Riverside, sobrang obvious ng difference pagdating sa quality. Kung nakapag-record ka na ng content gamit ang Zoom or Google Meet, alam mo na kung gaano ka-rough minsan. Pixelated yung recording sa Zoom, tapos yung audio parang malayo or compressed yung tunog. Yun ay kasi nakarely lang sila sa cloud recording na sobrang dependent sa internet connection mo. Si Riverside, iba ang approach. Nire-record niya yung video at audio ng bawat participant locally sa mismong device nila. Tapos progressive yung upload habang ongoing yung session. Ibig sabihin, kahit mag-lag sa internet during the call, crisp at clear pa rin yung final recording. Pwede kang mag-record ng up to 4K video at uncompressed audio at promise, ibang level yung difference. Night and day. Mas sharp yung images, mas clear yung sound, kaya mas mukhang professional yung content mo. Para sa mga creators na sobrang vina-value yung top-notch quality, game changer talaga to. Hindi mo na kailangan mag-worry sa internet connection or technical issues ng guest mo na makaka-apekto sa final result. At yun pa lang, sulit na agad si Riverside. Ease of use is one of the standout reasons that people love Riverside. Isa sa mga pinaka-nagugustuhan ng mga tao sa Riverside ay yung kung gaano siya kadaling gamitin. Unlike sa ibang mga complex na video at audio recording tools, si Riverside sobrang intuitive at madaling i-navigate.
Kahit hindi ka tech-savvy, sobrang dali pa rin. Wala nang download na kailangan. Hindi mo na kailangan mag-install ng software para makapag-start. At ganun din yung guests mo. Isesend mo lang yung link tapos pwede na silang mag-join diretso sa browser. Mag-start ka ng bagong recording? Simple lang. Gawa ka lang ng bagong studio. Para lang tong virtual room kung saan kayo magre-record ng mga guests mo. Pwede mong gamitin na paulit-ulit yung same studio para sa mga recurring content mo, like podcasts or interview series. Mag-invite ng guests, easy lang. Generate ka lang ng link, isend mo via email, tapos ready na silang mag-join. Walang komplikadong setup. Walang kailangan na extra software. Gusto mong mag-live? Pwedeng i-integrate si Riverside diretso sa YouTube, Facebook, LinkedIn, at iba pang platforms para makapag-livestream kayo ng session in real time. Perfect to para sa mga podcasters at creators na gusto ng audience interaction habang nagre-record. At kung kailangan mo ng script, meron ding built-in na teleprompter si Riverside para tulungan kang manatiling on point sa delivery mo nang hindi kinakailangan ng third-party tools. Sobrang versatile ni Riverside, kaya ang ganda niyang option para sa iba't ibang klase ng users. Ito yung mga sikat na gamit niya. Pinaka-obvious na use case ay podcast recording. Binibigyan ni Riverside ng tools yung mga podcasters para makapag-produce ng studio quality na audio at video kahit remote. Dahil sa features like local recording at AI-powered transcription, sobrang powerful ng platform na to para sa beginners at pati na rin sa advanced podcasters. Kung gusto mong mag-record ng high-quality family or group video calls para sa keepsakes, si Riverside ang perfect choice. User-friendly ang interface niya at madaling gamitin yung recording option. Para naman sa business meetings at webinars, kayang gumawa ni Riverside ng branded at polished na recordings na pwedeng i-share later on sa employees or clients. At para sa mga teachers or educators, magagamit din si Riverside para sa remote lessons or discussions. Meron siyang screen sharing feature para makapag-present ka ng slides or videos at pwede mo pang gamitin later yung recording sa online courses or lectures. Pros and cons. Sige, breakdown natin yung pros and cons ng Riverside para malaman mo kung swak ba siya para sa'yo. Simulan natin sa pros. Sobrang ganda ng audio at video quality dahil sa local recording. Meron siyang AI-powered tools tulad ng Magic Clips, automatic transcripts, at show notes na sobrang nagpapadali ng editing. May separate audio at video tracks para sa bawat guest kaya may full control ka sa post-production. Seamless ang integration niya sa mga platforms gaya ng Spotify para sa easy publishing. May live streaming capability para sa YouTube, Facebook at iba pa. At intuitive yung interface niya para sa host at guests. Wala nang kailangang i-download pa. Ngayon, punta tayo sa cons. Minsan nagfi-freeze during live calls pero hindi naapektuhan yung final recording. Yung AI features tulad ng Magic Clips at automatic transcript minsan inconsistent kaya kailangan mo pa rin ng manual adjustments. Limited yung background customization para sa free users at hindi pa siya ganun ka-widely adopted ng casual users kumpara sa Zoom. Kaya baka medyo mahirapan yung ibang guests sa accessibility. Pricing breakdown. So ayan, pag-usapan natin yung pricing plans ng Riverside. Una, meron silang free plan na basically parang trial lang. So, pwede mo siyang i-try for 2 hours with multi-track recordings, meaning hiwalay yung audio at video tracks mo, tapos meron kang full access sa editing tools. Pero dito, hanggang 720p lang yung video quality. So, mas mababa sa 1080p. May Riverside watermark din lahat ng recordings mo. Limited sa 44.1 kHz yung audio quality. Pero unlimited naman yung single track recording at editing. May Magic Clips ka rin. Pwede kang mag-video calls kahit gaano katagal. At may live streaming ka in 720p sa social media with basic branding. Yung standard plan, $15 per month siya pag annual billing. Tapos pwede kang mag-record ng hanggang 5 hours na multi-track recordings kada buwan. Makuha mo rin lahat ng editing tools plus lahat ng features sa free plan. Pero ang maganda dito, aabot na ng 4K yung video quality. Wala ng watermark at tataas pa yung audio quality to 48 kHz. Yun na yung pinaka-highest quality sa platform. Meron ka ring smooth speech at set pace features. Yung smooth speech, tinatanggal niya yung mga o mga sablay sa salita mo with just one click. Yung set pace naman, minamark niya yung mga pause at tahimik na parts para pwede mong piliin kung ano ang tatanggalin mo or iiwan. May option ka ring mag-add ng live studio for extra $10 per month na magbibigay sa'yo ng watermark-free live stream in 1080p at pwede mo pang i-customize yung design ng studio mo para match sa brand mo. Pagdating naman sa Pro Plan, $24 per month siya pag annual billing. Meron kang 15 hours na multi-track recordings kada buwan, walang limit sa edits. Pwede mong i-trim, i-track,
at ayusin lahat. Lahat ng nasa standard plan kasama na rin dito. Plus, may Magic Audio Studio sound ka rin in one click. AI transcriptions in 100 plus languages, AI-generated show notes, at AI voice na kaya gumawa ng speech gamit ang boses mo mismo. Meron ding teleprompter para sa host, live chat support, at pwede kang mag-accept ng live call-ins. Pwede mo ring idagdag yung live studio add-on for extra $10 per month. Kung gusto mo namang mag-start sa Riverside, meron kaming link sa description. Pwede ka munang mag-start sa free plan, subukan mo muna kung swak sa'yo, tapos mag-upgrade ka na lang kung kailangan. Lalagay namin yung link sa description para doon. How to get better videos with Riverside. Para mapa-level up yung quality ng videos mo, ito yung ilang tips. Una, gamitin mo yung iPhone mo as another camera. Kung wala kang high-quality webcam or mirrorless cam, pwede mong gawing secondary cam yung iPhone gamit ang Riverside. Ang ganda ng camera ng iPhone. Sobrang layo ng quality kumpara sa built-in webcam ng laptop, kaya sulit siya para gumanda yung video mo nang hindi gumagastos ng malaki. Next, capture cards para sa pro cameras. Kung gumagamit ka ng DSLR or mirrorless cam, mag-invest ka sa capture card para makonect sa computer. Laking tulong nito kasi mas mataas yung video quality kumpara sa normal na webcam. Tapos, gumamit ng maayos na mic. Audio quality is super important. Kahit budget-friendly lang. Basta maganda yung mic at malapit sa bibig mo. Ang linaw ng tunog. Kunwari, yung Samsung Q2U. Nagamit ko ngayon. Below $100 lang. Yung Rode Pod mic, maganda rin at affordable. Wear headphones. Laging magsuot ng headphones habang nagre-record para hindi masagap ng mic mo yung tunog galing sa speakers. Iwas echo at feedback. Promise, ang laking ginhawa. Lighting is key. Make sure na nasa well-lit na kwarto ka or pwede ka rin mag-invest sa simpleng ring light. Ang ganda ng difference ng lighting. Kahit basic webcam mo, magmumukhang pro yung dating. Use the right settings. Check mo lagi yung video at audio settings bago mag-record. Kung kaya, piliin mo lagi yung 1080p or 4K. Tapos siguraduhin na tama yung nakaselect na mic mo. Gear recommendations for better videos. Para sa max na quality ng recordings mo, importante rin ang tamang gamit. Kaya ito ang ilang recommendations ko para sa inyo. Microphones. Para sa best audio, try mo yung sikat na Shure SM7B, Audio-Technica AT2020, or kung budget-friendly option ang hanap mo, okay na yung Blue Yeti. Lahat yan solid choice. Webcams. Kung wala kang pro camera, maganda na yung Logitech C920 na webcam. Ang linaw na. Pero kung gusto mo pa ng mas bet na quality, pwede mong gamitin yung smartphone mo as webcam gamit ang Riverside mobile app. Capture cards. Para sa mga gumagamit ng DSLR or mirrorless cam, maganda kung may Elgato Cam Link ka na capture card para makonect sa PC mo at ma-achieve yung best video quality. Headphones. Para iwas echo or feedback sa calls, gumamit ng wired headphones tulad ng Audio-Technica AT-M50X or kahit simple lang like Apple AirPods. Okay na yun. Background items. Ayusin mo rin yung background mo. Linisin or lagyan ng simple pero magandang tignan na soft lighting, plants or branded posters para mas magmukhang pro yung videos mo. So, ang tanong, worth it ba ang Riverside? Para sa akin, sobrang worth it. Lalo na kung seryoso ka sa paggawa ng high quality na content. Kung podcaster ka, YouTuber, or business pro, meron kang makukuhang tools dito para i-level up yung production mo ng madali. Yung recording quality, gaano kadaling gamitin, at post-production features niya, kaya isa siya sa best platforms ngayon. Sure, may konting downsides like minsan nag-freeze or limited yung customization sa free plan. Pero sobra pa rin yung benefits kumpara sa cons. Para sa mga creators na sawa na sa sablay na recordings sa Zoom or Google Meet, Riverside will be a fresh air. At dahil tuloy-tuloy yung updates at bagong features, lalong gumaganda pa siya over time. Kaya kung nagre-record ka ng remote interviews, nagla-livestream, or gumagawa ng long-form podcasts, sure na sasabay ang Riverside sa growth mo. Final thoughts. Para sa akin, isa talaga ang Riverside sa best tools para sa remote recording. Kahit audio, video, or both ang focus mo, sobrang dali niyang gamitin. Ang taas ng quality ng output at ang lakas ng post-production tools. Kaya must-have siya para sa mga content creators. Kung podcaster ka, YouTuber, or business pro, kumpleto ka sa tools dito para iangat ang production mo. So, kung ready ka nang i-level up yung content mo, subukan mo na yung Riverside gamit yung link sa description. Affiliate link yon, ibig sabihin may maliit kaming commission na makukuha, pero walang dagdag na cost para sa'yo. At malaking tulong yon para magpatuloy kami sa paggawa ng free content tulad nito. Salamat in advance kung gagamitin mo yung links. Lalagay din namin
sa baba yung link sa mga gear na nirecommend namin kanina. Kung helpful tong video na to para sa'yo, don't forget to like, subscribe, at i-hit yung notification bell para lagi kang updated. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos para tulungan ang mga new at existing entrepreneurs na mag-start at mag-succeed sa business. Kaya subscribe ka na. Pero maraming salamat sa panonood at takits tayo sa susunod na video.